Good morning, good morning, good morning! Oy, araw po ng Lunes again. Siyempre, si Fernan Jota po ang inyo ulit makakasama. Ngayon pong araw ng Lunes, petsa 13. Kung di po ako nagkakamali. Ha? Petsa 13 ng Mayo 2024. At siyempre, bago po ako tuluyang umere, ay nais ko muna pong ipaalam do sa ating mga manonood at sa ating mga taga-subaybay ay meron pong konting pagbabago, no? Meron pong konting pagbabago doon po sa ating programang Alerto Balita sapagkat medyo iigsi po yung ating programa. Ha? Kung ako po'y napapanood nyo tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12, ngayon po magiging alas 11 hanggang alas 11:30. Kung hindi naman po, alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Ha? Yan lang po yan, sa dalawa po na yan. Ha? Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan at lalo-lalo na po doon sa mga sumusubaybay po ng ating programang Alerto Balita. At syempre, ay binabati ko rin po ang aming pong assistant from the president na walang iba kundi si Sir Chot na lagi ko pong kasama pagdating po dito sa live stream natin dito sa Elisade Broadcasting at siya po yung namamahala sa technical room, no? Sapagkat hindi po tayo makakapag-programa kung wala si Sir Chot. But anyway, doon po sa ating pag-uusapan, sandali lamang. Abay, batiin ko muna. Batiin ko muna ang mga senador. Ayun. House of the Senate. Dahil hindi ko maintindihan sa dami-dami ng mga iniimbestigahan. Para bang wala akong nakikitang katapusan. Sa dinami-dami ng mga iniimbestigahan, parang wala akong nakikitang katapusan. Yun po yung nakikita natin. But anyway, babatiin ko rin yung Captain's Pick. Batiin ko uli. Sapagkat parang nababaliwala na, Sir Chot eh. Para bang kumbaga sa isang ulap, unti-unting nalulusaw, no? Kumbaga sa isang ulap, unti-unting nalulusaw hanggang sa tuluyang mawala na at tuluyan ng makalimutan, no? Sino nga ba talaga, no? Sino nga ba ang dapat na sisihin at sino ba ang dapat na kasuhan at sino ang dapat na tupdin at sino ang dapat tanungin? Katulad na lamang po ng isang mayor diyan po sa Bamban, Tarlac na walang identity dito sa ating bansa. Isipin mo, nako po, talaga naman, sino po ba si Mayor Alice Go? Sino po ba ito? At ano po ba ang tinatawag na identity nito? Sapagkat ilang katanungan ni Senadora Risa Ontiveros, yung ating pong magaling na senadora regarding do sa pagkatao, no? Nitong mayor ng Bamban. Pero ayon po doon sa kanya ay kasi, alam mo, kadalasan kasi maraming haka-haka. Pero nakakapagtaka. No? Maski na ako, nung pinapanood ko po yung hearing, ako'y nagtataka kung bakit ito'y nakatakbo bilang isang mayor. No? At nagtataka din ako kung bakit ito'y nakapag-file ng candidacy. No? Sa ating nga po mga Pilipino di ba? Sa ating mga Pilipino, hirap na hirap tayong kumuha ng national ID. Minsan pa, ilang taon na, wala pa. Pero ito, napakadali. Hindi lang po yun. Binoto ng taong bayan ng Tarlac ang nasabing mayora. Ngayon, pakinggan lang natin konti. Pakinggan lang natin ng konti yung salita ni Senadora Risa Ontiveros. Bibigyan ko lang po ng ilang ng konting daan
yung pong nakaraang press conference ni Senadora Risa Hontiveros. Kahapon sa ating hearing, halos malunod tayo sa dami ng revelasyon na nanganak pa ng mas maraming tanong. Una na dyan, totoo kaya na Chinese talaga si Mayor Alice Guo? Hindi kaya nga ba? Ha? Hindi po kaya talagang Chinese ito? Mahal namin senadora? Ha? Eh baka naman Chinese po talaga to. Ha? Importante yung itanong dahil si Mayor Alice na walang record dito sa bansa ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas. Oh, isipin mo, ha? Ang salita ng Mayora, baka isa ito sa mga naging symptomatic para makapasok, ha? Para makapasok ang Pogo sa Pilipinas. Ha? Abay, talagang nakakabahala. Ano po ba? Sige, tuloy natin yung ating pakikinig. Na ayon sa Intel, ay sangkot naman sa hacking at surveillance activities, lalo na sa mga government websites. Ayon mismo sa mga... Oh, nakita nyo? Ang daming ang daming haka-haka, no? Na mayroong mga hacking, may mga hacking ng website, no? Sa ating gobyerno, di ba? Napakaraming napakaraming haka-haka, di po ba? Mga taga-Bamban, bigla na lang lumutang ang pangalan ni Mayor Alice Guo noong eleksyon noong 2022. May nakakakilala kaya talaga sa kanya, sa sarili niyang bayan? Mayor Alice was catapulted to power in a small town in Tarlac. But does she have the public records that will undoubtedly establish her identity as a Filipino national? Kung yung iba sa atin... Ibig sabihin, nagdududa. Ha? Nagdududa doon sa pagkatao ni Mayora Alice Guo, ha? Dahil doon sa kanyang identity. Ngayon, tinanong ni Senadora Risa Hontiveros kung saan siya nag-aral. Oh. Ang sagot niya, home study, Sir Chot. Home study mula sa pagkabata hanggang sa pag-high school. Ngayon, tinanong siya ni Senadora Hontiveros kung saan siya nag-college. Ang sagot niya, hindi ako nag-college. So, ibig sabihin, nagtapos siya sa loob ng bahay. Hindi sa eskwelahan. Di ba? Napakalinaw. Ngayon, tinanong siya uli. Diba? Tinanong siya uli. Ang tanong sa kanya, eto, meron ka daw kapatid, dalawa. Ang sagot niya, isa lang. Pero ang nakalagay sa birth certificate, dalawa. Oh. Ngayon, tinanong siya, Mayor, bilang isang tinatawag na kabady sa politika. Maganda yung mga tanong eh. Para ba nakakakaroon ka ng interest do sa mga tanong, no? Lalo na nagkakaroon ng systematic dito sa ating bansa dahil sa pagdami ng mga Chinese na to. Itong mga Chinese national na to. Di ba? Doon po dumadami. Ngayon, imbis na doon sa mga Chinese national na to, tinanong pa siya. Kung may mga Pilipinong nagtatrabaho doon sa kanyang nasasakupan. Ang sagot niya, 100% puro housekeeping. Pakinggan po natin uli.
hirap kumuha ng national ID Totoo yun. dahil kulang sa papeles o kaya nadidelay sa paghahanap ng trabaho dahil hindi makakuha ng school records. Ikumpara natin yan kay Mayor Alice, base na rin sa hearing kahapon. Dahil siya nagkaroon ng negosyong babuyan, naging Sipin ninyo, tayo mga Pilipino, sa sarili nating bansa, nahihirapan tayong kumuha, nahihirapan tayong kumuha ng ating national ID. Pero ito na nga sinasabi ko di ba? Napakabilis Dito sa atin kasi, konting mekos-mekos, di ba? Konting mekos-mekos, may lisensya ka na. Konting mekos-mekos, meron ka ng working visa. Pagbaba mo pa lang ng Pilipinas, meron ka ng visa, working visa. Di ba? Sige, pakinggan natin uli. incorporator sa isang complex at higit sa lahat, nakapag-file ng candidacy kahit manipis ang mga dokumento niya. Ayun. So doon pa lang nagkaroon na tayo ng doon pa lang sa tinuturan ng ating mahal na senadora, doon pa lang nakapag-file na siya ng candidacy kahit na manipis ang kanyang dokumento. So kumbaga sa parang napakadali, no? Parang napakadali doon sa Mayora, yung ginawa niyang pagpa-file. Napakadali. Ang tanong, sino ang gumawa at sino ang nagdoktor? Yan ang mga tanong Tama ba, Sir Chot? Sino ang gumawa at sino ang nagdoktor para tumakbo ka at nanalo ka bilang isang mayor ng Banban Tarlac? Mamaya rin po, marami po kasing magtatanong dito ng mga kasama nating media. Ipaparinig ko rin po sa inyo, ito po yung nakaraan linggo lamang, ay iparirinig ko rin po sa inyo. Natuklasan natin na wala siyang hospital record of birth. Kahit Ayun. Malinaw yon. No hospital record birth. Saan pinanganak ito? No hospital record birth. Pero tinanong din naman siya, Sir Chot. Tinanong siya kung saan siya pinanganak. Sa hospital ba? Sa ano ba? Ang sagot niya, sa bahay. Doon siya pinanganak, sa bahay. Dokumento na pumasok sa kahit anong school. Wala. Ang meron tayo ay ito. So, ibig sabihin, tinanong siya uli kung saan siya nag-aral at kung saan siya meron dokumento na eskwelahan. Ang nangyari, wala. Nga. Diba? Kaya, dapat meron ganon, di ba? Kahit na homeschooling ka, dapat meron kang record. Pero ang nangyayari, homeschooling siya dahil nakatira sila sa farm. Pero kahit na ganon, meron kang teacher na Pilipino. At merong school, di ba? Ngayon, sino yung teacher? At nasaan yung nasaan yung eskwelahan? Ngayon, from grade 7, tama ba? From grade 7 hanggang grade 12, nag-aral siya. Ang tanong, doon po ba sa may pa rin siya nag-aral sa homeschooling hanggang sa matapos yon? At ang tanong sa kanya kung nakapag-college, sasagot niya, hindi. Tignan po natin uli. Certificate of live birth. Dito naman, Filipino ang nakalagay na nationality ng tatay niya. Pero sa dokumento ng embroidery business,
Chinese ang nationality. Yung tatay, naka-record. Chinese. Meron din tayong kanyang registration ng live birth, pero delayed registration. At sa kakatanong nga natin kahapon, inamin ni Mayor Alice na Late registered. So kung 2017, kung 2017, abay 2016 election eh. 'Di ba? 2017 tsaka pa lang ikaw nagkaroon ng birth certificate. Pero nakapag-file ka ng candidacy, pwede pala 'yon. I love the Philippines talaga. Love the Philippines talaga. Oh, sabay nyo na! It's more fun! Talaga na. Ha? 2017, late registration, yung kanyang birth certificate, sa makatuwid, nagkamekos-mekos na sa identity ni Mayora. Nagkamekos-mekos na. Ha? Eto pa, may nakarating pa sa ating report, Sir Chot. Ha? Abay, may sarili palang helicopter to. Ngayon, ang trabaho at business pala nito, hog racing. Magbababoy. Magbababoy? Eh, dapat magbababoy pero may helicopter. Nagkakababuyan. Pero may helicopter. Ha? Tapos, meron pa mga ilang building. Baka di kaya may financer to na may mga financer to sa Pogo? Ha? Sige. Pakinggan natin. Yang Zhongguo pala ang totoong pangalan ng kanyang ama. At yung Angelito Guo ay Filipino name lang daw. Ano't anuman, ni-request natin kahapon ang SALN at SOSE ni Mayor Alice. And I hope these documents would give us a clearer view of her real identity. Or at least, the identity she wishes to put on Philippine record. Maaari rin nating mas tuklasin pa sa mga susunod na hearing. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niya may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa... Ayun. Ayun na. Alam mo, napakasarap pakinggan na. 'Di ba? Isang mabigat na impluensya. Ipinapasok ba ito ng bansang China para magkaroon sila ng isang mabigat na impluensya? So, ibig sabihin, hindi po maglalakas ng loob ang mayor na to na ngayon po ay public servant kung walang nagsasalita at walang susuporta. Politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa. Kaya hindi na ito bago at dapat nating imbestigahan. Pagsisikapan nating masagot ang mga tanong na ito, lalo na sa mga susunod na hearing pa rin, para na rin sa kaalaman nating mga Pilipino. Salamat po. Ayun. So, antabayanan po natin, no? Antabayanan po natin at para malaman din po natin kung totoo po lahat ng sinasabi ni Mayora Guo, no? Para po malaman natin kung siya po ba ay totoong half Filipino, half Chinese o talagang Chinese. Diyan natin malalaman no? Diyan natin malalaman.
Kaya nga minsan, dito po sa programang Alerto Balita, tinatanong ko po sa Bureau of Immigration, kung nasasala bang maigi, di ba? Kung nasasala pong maigi, ang lahat ng mga dayuhan na pumapasok dito sa ating bansa. O doon pa lang, sa bansang pinanggalingan, papasok ng Pilipinas, pagbaba ng NAIA, Ninoy Aquino International Airport, na itong mga dayuhan na to, maayos po ba? O merong mekos-mekos din? Lagi ko pong sinasabi, ang Pilipinas po, meron 2 backdoor. Nandirito sa bandang north at nasa bandang south. Dulot-dulo yan. Pero, isa po ang pumutok dito, yung Cagayan Valley na maraming Chinese, saan nanggaling? Yun po ang tanong saan nanggaling itong mga Chekwa na to na nagtatagal sa Cagayan Valley, at ano ang ginagawa nito doon dahil wala namang hanap buhay doon sa Cagayan Valley. Ngayon, pagdating sa Banban Tarlac, problema na naman. Si Mayor ay isa palang fluent Mandarin. Pakinggan po natin yung magtatanong, magtatanong na kasamahan natin sa hanap buhay. Hi ma'am, good morning. Ano po yung banta nun or dangers nun if mapatunayan nga natin na Chinese siya and your parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas? Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice, kumbaga level up yon sa mga nakakaalarma ng mga kaso. Halimbawa, dun sa mga naunang raid ng Pogo Hub, na yung mga Chinese na nagtatrabaho doon ay may hawak ng mga Pilipino. Marami na po, mahal namin Senadora Risa Ontiveros. Marami na po. Dito lang po sa Parañaque, marami na. Tumatawid na po ng probinsya. Ngayon, hindi po nagtagumpay sa National Capital Region ang Pogo, lumilipat na po sila sa bawat probinsya. Doon na po sila lumilipat. Yun po ang totoo nun. Dahil dito, hindi sila makapag-operate, kaya gagawa tayo ng isang bagay, no? Yan ang mga utak Gagawa tayo ng isang bagay kasi hindi tayo nagtagumpay sa National Capital Region, sa bawat probinsya tayo magtatayo. Katulad na nangyayari dyan po sa bayan ng Banban, dyan po sa Tarlac, at ang mayor ay incheck. Nung ID at dokumento mula SSS to BIR to PhilHealth IDs. Tapos, level up din yan kung sakali sa mga kaso, halimbawa ng mga Chinong na-apprehend ng ating embassy sa Bangkok. Paano na lang po, mahal namin Senadora, na ilan sa mga Chinese dito ay lahat ay mga pusakal na wanted sa bansa nilang China, nagpupunta rito sa Pilipinas, di ba? Nagpupunta po rito sa Pilipinas at dito nagtatago. Ang systematic pa, ito po, no? Ito pa ang system. Dito po nagtatago at dito po gumagawa ng kalokohan at katarantaduhan ang mga ito. Pero sa totoo lamang, kung ako po ang tatanungin ninyo, wala pong pogo sa bansang China dahil sa mismong bansa nila, ipinagbabawal po yan. Dito lang po sa Pilipinas meron yan. Hindi ko po alam kung sino ang nagpasimuno at sino ang dapat nasisihin. Yun po ang katotohanan niyan, mahal namin Senadora. Mga Chino, pero may hawak na Philippine passports at Philippine birth certificates. Level up yon sa mga kaso ng mga dayuhan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa na nakakapakinabang sa mga karapatan at
benepisyo, social protections na dapat ay para sa Pilipino o di kaya ay under false pretenses bilang mga di umanong Pilipino gumagawa ng mga krimen o illegal na activities dito o sa ibang bansa gamit yung mga sagrado nating dokumento ng identification at miyembro sa iba't ibang institusyon bilang mga Pilipino. Kasi kung mapatunayan na yan din ang naging ruta ni Mayor Alice, wow! So hindi lamang binabastos yung integrity ng ating mga institusyon na nag-i-issue nitong mga dokumento ng identification, mapapatunayan kung sakali na ginamit niya ito upang magkaroon ng foothold. Una sa local economy natin dito sa Pilipinas o kahit dyan sa Bamban, sa pamamagitan ng ganitong mga kung sakali fraudulently held Filipino identification documents, nakapagbukas ng isang napakalaking POGO hub dyan sa Bamban. Halos 8 hectares ang laki, 36 buildings ang nakatayo. Wow! Talaga naman. Isipin mo, nakapagtayo ng POGO hub, 36 buildings. Abay, dinaig pa nito yung BGC. Dinaig mo pa, Mayor, yung BGC. Ha? Isipin mo, 36 building. Tapos, ang business mo, magbababoy. Nagkababuyan na. Ha? Nagkababuyan na. But anyway, sa araw po ng Miyerkules, ipagpapatuloy po natin yung sinasabing investigasyon at ilang sinasabi ng mahal nating Senadora Risa Ontiveros regarding po dito kay Mayor Alice Leal Go. At kung ano ba talaga ito? Ito po ba Chinese? Ito po ba half Filipino? O talagang ito po ay dugong Chino? Ngayon, kung ito po ay lumaki dito at ito po ay isang mga lakal, abay, napakagaling na mayor nito. Kung ito po ay lumaki dito sa bansa natin at dito po ito ipinanganak, abay, napakagaling na mayor nito. Sapagkat ang Banban Tarlac po ay napakaliit na lalawigan. Isipin mo, tatayuan mo ng 36 buildings sa 8 hektarya ng lupa. May sarili ka pang helicopter. Yung helicopter, ibinenta na. Kabilis naman. Kabilis naman. Kabilis naman talaga naman. Ano ba naman talaga? Kabilis naman, Sir Chot. Isipin mo. Sa British, naku, talaga naman, sa totoo lamang. Napakabilis ng isipin mo. Sa British, naku, talaga naman, sa talaga naman, So hindi na po natin binabati ko yung aking tart. Medyo naging busy po tayo. So, maraming salamat po doon sa mga sumubaybay ng ating programang Alerto Balita. At pasensya na po tayo sapagkat talaga pong pinaiksi natin yung ating programa para mapagbigyan po natin at mabigyan po natin ng atensyon yung nangyayaring kaganapan. Kasi kung paiba-iba po ang mangyayari at kung paiba-iba ang ating gagalawan, hindi po maintindihan ng ating mga kababayan at kapwa Pilipino kung ano ang nangyayari sa bansang ito. Pero kung ganito at natututukan natin na ibibigay ko po sa inyo yung tamang sistema, yung tamang pag-uulat at tamang report at tamang pagpapahayag dito sa mga nagkaganapan. So maraming salamat po do sa mga kababayan nating Pilipino na sumusubaybay ng Alerto Balita. At syempre, i-like nyo po kami, i-follow nyo po kami at i-subscribe nyo po kami sa aming mga Facebook channel at sa mga YouTube channel. Pakipindot ang notification bell at antabayanan din po ninyo
yung programa ni Tita Mel Elizalde dito lang po sa Elizalde Broadcasting at ang lahat ng programa dito po sa aming studio, Elizalde Broadcasting. So maraming salamat po. Ito po si Fernanota na nagsasabing God bless.